Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-Solid Rock. Malugod ko kayong binabati sa ating muling pagninilay para sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang pagpapala na ang panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang panibagong pagkakataon upang siya ay sambahin, pasalamatan, at makinig sa kanyang banal na salita. Sa gitna ng mga hamon, responsibilidad, at iba't ibang pagsubok na ating kinakaharap, naway magsilbing matibay na pundasyon ang ating pagninilay sa salita ng Diyos. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay magiging matatag kapag ang Panginoon ang ating sandigan at ang kanyang mga salita ang ating sinusunod. Kaya ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo na buksan niya ang ating isip upang maunawaan ang kanyang mensahe at palakasin ang ating pananampalataya upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban sa buong maghapon. Maligayang pagdalo sa The Solid Rock Morning Devotion at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay nakikinig at nagbubulbulay sa kanyang salita. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga ka-Solid Rock, ay mapatagpuan sa Santiago 1. Santiago 1, talatang 22. Ito po ang sinasabi: mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Excuse me. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Kinikilala namin na ikaw ang dakilang manggagamot, ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, lakas at kapayapaan sa iyong mga anak. Panginoong Hesus, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Alisin mo ang kanilang mga sakit, pagdurusa, at panghihina ng katawan. Bigyan mo sila ng bagong lakas, pagtitiis at pag-asa habang sila ay nagpapagaling. Naway maranasan nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapanatagan at kaginhawaan sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Dalangin din namin ang kanilang mga pamilya at mga nag-aalaga sa kanila. Palakasin mo ang kanilang loob. Bigyan sila ng karunungan, pasensya, at pagmamahal
upang may pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaruga. Pagpalain mo rin ang mga doktor, nurse at lahat ng mga manggagawang pangkalusugan. Patnubayan mo sila sa bawat desisyon at gamitin mo ang kanilang kaalaman at kakayahan bilang kasangkapan ng iyong pagpapagaling. Panginoon, aming idinadalangin ang lahat ng mga naghahanap buhay, mga manggagawa, kawani, guro, magsasaka, mangingisda, driver, tindero at tindera, negosyante, profesional, at lahat ng nagsisikap upang marangal na maitaguyod ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang mga gawain at bigyan mo sila ng kalusugan, lakas, karunungan, at katapatan sa kanilang mga tungkulin. Ingatan mo sila sa bawat paglalakbay at sa kanilang mga lugar ng trabaho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, aksidente at panganib, naway maranasan nila ang iyong paggabay sa bawat desisyon at ang iyong kapayapaan sa gitna ng hamon at pagod ng buhay. Dalangin din namin ang mga walang trabaho na patuloy na naghahanap ng pagkakakitaan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Bigyan mo sila ng pag-asa, tiyaga at lakas ng loob habang naghihintay sa iyong tamang panahon. Tulungan mo silang huwag mawalan ng pag-asa, mawalan ng pananampalataya, sapagkat ikaw ang Diyos na naglalaan ng aming mga pangangailangan. Naway ang aming pagtitipon sa araw na ito ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyong pangalan at magpatibay sa aming pananampalataya. Turuan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at maging tapat na mga saksi ng iyong pag-ibig saan man mo kami dalhin. Ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo. Ito ang aming taimtim na panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ayan mga kasolid rock, magandang umaga muli. Martes na, August 4, di ba? Ang bilis ng panahon. Ngayong umaga mga kasolid rock, ang pamagat ng ating pagninilayan ay ang tunay na pagsamba ay nakikita sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ayan, ang tunay na pagsamba ay nakikita sa pagsunod sa salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang bawat pagtitipon natin sa bahay-sambahan, ay isang dakilang pribilehiyo. Dakilang pribilehiyo. Hindi lahat ng tao ay may kalayaang sumamba, ngunit tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong lumapit sa Kanya. Umawit ng papuri, manalangin, makinig sa Kanyang salita, at makaranas ng Kanyang presensya. Ang pagsamba, mga kasolidra, ay hindi lamang isang gawain sa kalendaryo ng simbahan. Ito ay isang banal, banal na pakikipagtagpo sa Diyos na buhay. Sa bawat sandali ng ating pagsamba, mga kasolidra, inanyayahan tayo ng Panginoon na buksan ang ating puso upang siya ang maghari sa ating buhay. Subalit may isang mahalagang tanong na dapat nating pag-isipan, mga kasolidara. Ano ang nangyayari pagkatapos ng ating pagsamba?
Kapag natapos na ang mga awitin, panalangin, at pangangaral, ano ang dala natin sa ating pag-uwi? Ang salita man ng Diyos ay nanatili lamang sa ating pandinig? O ito ba ay nagiging gabay sa ating mga desisyon, sa ating mga pananalita, at sa ating pamumuhay? Ito ang hamon ni Apostol Santiago sa atin, mga kasulidrak. Sinabi niya, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Yan ang sinabi ni Apostol Santiago. So, ang babalang ito ay hindi para sa mga hindi mananampalataya lamang. No? Kundi para sa lahat. Para sa lahat ng nagsasabing sila ay sumusunod kay Kristo. Maaaring regular tayong dumandalo sa magsamba, aktibo sa mga gawain ng simbahan, at kabisado ang maraming talata ng Biblia. Ngunit, kasulidrak, kung ang ating buhay ay hindi nagbabago, kung wala tayong pag-ibig sa kapwa, kung hindi tayo marunong magpatawad, kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan at katigasan ng puso, kailangan nating suriin ang ating sarili. Ang tunay na pagsamba ay hindi natatapos sa loob ng simbahan, mga kasulidrak. Hindi natatapos sa loob ng simbahan. Sa katunayan, doon pa lamang ito nagsisimula. Doon pa lamang nagsisimula. Ang pagsambang kalugod-lugod sa Diyos ay makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag tayo ay naging tapat sa ating trabaho, kahit walang nakakakita, yun ay pagsamba. Pagsamba. Kapag tayo ay nagpapatawad sa taong nakasakit sa atin, iyon ay pagsamba. Kapag pinipili nating magsalita ng may kabutihan at katotohanan sa halip na paninirang puri, iyon ay pagsamba. Kapag tayo ay naglilingkod sa nangangailangan at nagmamalasakit sa mahihina, ipinapakita natin na ang ating pagsamba ay totoo at buhay. Maraming tao ang nag-aakala na ang pagsamba ay tungkol lamang sa magagandang awitin, mahusay na musika, o makapangyarihang sermon. Mahalaga ang mga ito, mga kasulidrak. Ngunit hindi ito ang sukdulan ng pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay ang pagbibigay ng ating buong buhay sa Diyos. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12, talatang 1, ang iharap natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So ang bawat kilos ng pagsunod ay isang handog ng pagsamba sa Kanya. Ang salita ng Diyos ay parang salamin, mga kasulidrak. Isang parang salamin. Habang tayo ay nakikinig sa pangangaral, ipinakikita ng Diyos ang mga bahagi ng ating buhay na nangangailangan ng pagbabago. Maraming itinuturo niya ang ating pagmamataas, kawalan ng pagpapatawad, kakulangan sa pananampalataya, o pagiging makasarili. Ang tanong ay, ano ang ating gagawin? Pagkatapos makita ang ating sarili sa salamin
ng salita ng Diyos. Ano ang ating gagawin? Tatanggapin ba natin ang kanyang pagsaway at hayaan siyang baguhin tayo o aalis tayo na parang walang narinig? So, ang bawat pagsamba ay isang paanyaya sa pagbabago, mga kasulidra. Isang paanyaya sa pagbabago. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang manatiling katulad ng dati na makasalanan. Tinatawag niya tayong lumago, no? Lumago sa kabanalan, lumago sa pag-ibig at pagsunod. So, ang tunay na pagsamba ay may mga bunga, di ba? May mga bunga. Ito ay nakikita, mga kapatid, mga kasulidak. Ito ay nakikita sa pagbabago ng ating pagkatao, sa paglalim ng ating pananampalataya, at sa ating pagiging liwanag sa mundong ating ginagalawan. Bilang mga mananampalataya, mga kasulidra, tayo ay tinatawag na maging mga buhay na patutuo ng Ibanghilyo. Ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga katrabaho at kapitbahay ay maaaring hindi araw-araw, hindi araw-araw nagbabasa ng Biblia. Ngunit, mga kasulidrak, mga kapatid, ngunit araw-araw nilang nakikita ang ating buhay. So, ang paraan ng ating pagsasalita, ang ating pagtugon sa mga pagsubok, ang ating katapatan at ang ating pagmamahal sa kapwa ay nagsilsilbing patunay kung ang ating pagsamba ay tunay o pawang ritual lamang. Kaya, habang tayo ay sumasamba ngayon, mga kasulidrak, mga kapatid, hilingin natin siya sa atin ng Diyos ang ating mga puso. Kung may bahagi ng ating buhay na hindi pa sumusunod sa kanyang kalooban, humingi tayo ng kapatawaran at lakas upang magbago. Huwag nating hayaang matapos ang pagsambang ito na walang nangyayaring pagbabago sa ating buhay. Sa halip, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating tahanan, sa ating hanapbuhay, sa ating paaralan, at sa bawat lugar na ating pupuntahan. Sa pagtatapos ng ating pagsamba, mga kapatid, mga kasulidrak, naway hindi lamang tayo umuwi na may bagong kaalaman, kundi may panibagong puso na handang sumunod sa Panginoon. Ang pinakamagandang tugon sa salita ng Diyos ay hindi lamang ang pagsasabing napakaganda ng mensahe, di ba? Minsan, kapag tayo nagsamba, lalong-lalo na kung ang mensahe ng pastor o ng pari ay napakaganda, di ba? Napakaganda ng mensahe, di ba? Kundi ang pagsasabing, Panginoon, tutulungan mo akong isabuhay ang iyong salita. Ito ang tunay na pagsamba, mga kapatid, mga kasulidrak. Isang buhay na nakalaan sa Diyos. Isang pusong handang sumunod at isang pananampalatayang nakikita sa ating mga gawa. Naway sa bawat araw ng ating buhay ay maging buhay tayong papuri sa Panginoon upang ang lahat ng ating iniisip, sinasabi at ginagawa ay maitanghal ang kanyang pangalan at maranasan ng iba ang kanyang pag-ibig sa pamagitan natin. Manalangin tayo.
Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama na sa langit, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan, pag-ibig at katapatan. Maraming salamat sa pribilehiyong ipinagkaloob mo sa amin na makapagnilay bilang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin, purihin at dakilain. Salamat sa iyong banal na salita na aming narinig ngayon. Ito ay naging ilaw sa aming landas, gabay sa aming mga desisyon at paalala ng iyong dakilang kalooban para sa aming mga buhay. Panginoon, dalangin namin na ang iyong salita ay huwag lamang manatili sa aming isipan, kundi tumimo sa aming puso. Tulungan mo kami maging hindi lamang mga tagapakinig ng iyong salita, kundi maging mga tagapatupad nito. Bigyan mo kami ng tapang na sundin na kahit mahirap ng karunungang piliin ang tama sa gitna ng maraming tukso at ng pusong mapagpakumbaba na laging handang magpasakop sa iyong kalooban. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong narinig namin ang iyong tinig, ngunit hindi na kami tumugon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming pag-aalinlangan, at sa mga sandaling mas pinili naming sundin ang aming sariling kagustuhan kaysa ang iyong banal na layunin. Linisin mo ang aming puso at patuloy mo kaming hubugin upang maging higit na katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, samahan mo kami sa aming pag-uwi, paghihiwalay. Naway ang pagsambang ito ay hindi matapos sa loob ng bahay-sambahan, kundi magpatuloy sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Turuan mo kaming ipakita ang iyong pag-ibig sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga katrabaho, at maging sa mga taong nahihirapan kaming mahalin. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan, pag-asa at biyaya saan man mo kami dalhin. Idinadalangin namin ang bawat pamilya na naririto, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga tahanan ng pagkakaisa, pagmamahalan at paggalang sa iyo. Ingatan mo ang mga may karamdaman at pagkalooban sila ng kagalingan ayon sa iyong kalooban. Palakasin mo ang aming mga nanghihina. Aluin mo ang mga nalulungkot at bigyan mo ng pag-asa ang mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Pagpalain mo ang mga nanghahanap buhay, ang mga mag-aaral, ang mga kabataan, at ang mga matatanda. Patnubayan mo ang aming simbahan upang patuloy itong maging ilaw at asin sa mundong ito. Dalangin din namin ang aming pamayanan at ang aming bansa. Pagkalooban mo ng karunungan ang mga namumuno upang mamahala ng may katarungan, ng may katapatan at malasakit. Naway manaig ang kapayapaan, pagkakaisa at paggalang sa iyo sa aming lipunan. Panginoong Diyos, habang kami ay naghihiwalay ngayon, samahan mo kami ng iyong presensya. Ingatan mo kami sa bawat paglalakbay. Ilayo mo kami sa kahapahamakan at patuloy mo kaming akayin sa landas ng katuwiran. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patutuo ng iyong pag-ibig at biyaya upang sa lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa ay ikaw ang aming maluwalhati. Ang lahat ng aming pasasalamat, papuri at pagsamba ay iniaalay namin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, na kasama mo ang banal na Espiritu at iisang Diyos magpakailanman. Amen at amen.